Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula uli at magpapatuloy ng ating gawain sa gabing ito. Ito nga po ang ating daily devotion Saturday edition, which is happening every 6 p.m. Yan. Magandang gabi, Pastor Nanding and Brother Edgar. Salamat po. Tayo po ay magsisimula na. Bagamat kasi it's already 6:09. Ayan. Okay, naka-mute pala ako, no? Okay, so tayo po ay magsisimula na. Bagamat wala pang nagjo-join, probably ay may mga naka-join, hindi lang nagpapakita, hindi nagpapahalata. Pero tuloy-tuloy po ang gawain natin. Kung wala man sila at hindi maabutan ang ating pagpapasimula, pwede namang i-review o panoorin ang ating live recording. Kasama ko dito sa church si Princess. At ang ating pong talakayan sa gabing ito ay Isaiah chapter 57 verses 18 to 19. Okay, so salamat po sa inyong mga nag-join. Tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon naming Diyos na tunay na dakila sa lahat, maraming salamat pong muli sa gabing ito sa iyong patuloy na pagsama sa iyong pagkakaloob ng oras, panahon na napakahalaga sa aming lahat upang kami makapagpatuloy ng pag-aaral ng iyong salita. Pagpalain mo ang bawat isa, mga kasama sa Touching Lives, at ang mga kapatid namin sa iba't ibang lugar na maka-join sa gawain pong ito at sa pag-aaral. Matuto ang bawat isa at ito po'y mailapat sa aming mga partikular na buhay. Salamat po, dakilang Diyos, sa lahat ng ito. Ikaw po ang magpala sa aming lahat. Mapapurihan ka namin sa gawain ito, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so tayo nga po itatalakay, Isaiah chapter 57 verses 18 to 19. Kagabi ay natalakay natin ang verses 16 and 17, which is nakafocus doon sa ah, kasalanan na ginawa ng mga Israelita. Subalit sa kabila ng kasalanan na yan, sila ay palalayain pa rin ng Panginoon. Ang sabi doon, ako ang nagbigay ng buhay sa aking bayan, sila'y hindi ko patuloy na uusigin. At ang galit ko sa kanila hindi mananatili sa habang panahon. And halos katulad din itong tema sa gabing ito ng verse 18. Kaya ang title natin dyan ay I still care for you no matter what. Kahit ano ang gawin nating pagtalikod sa Diyos, kahit ano ang gawin nating pagkakasala sa Kanya, darating ang panahon, tayo'y patatawarin ng Panginoon. Basta tayo ay manumbalik sa Kanya, magsisi sa kasalanan at manampalataya, muling makipag-ugnayan sa Kanya. Ito po ang isang napakagandang tema ng aklat ni Isaiah. Tinatalakay kung paanong hinatulan ng Diyos ang mga Israelita at kung paanong nakaranas ng kahirapan at kabigatan ng mga Israelita, kahihiyan. Subalit sa dulo, nung matapos ang takdang panahon ng pagtuturo sa kanila ng Diyos, ay pinatawad sila at muling tinanggap sa kaniyang kaharian. Ang inaakala nating kaparusahan na ibinigay sa Israelita, ang totoo po, hindi ito parusa. Dahil ang parusa ng Diyos ay hindi kayang tagalan ng kahit na sino. At ito ay tumutukoy doon sa kaparusahan sa impyerno. Ang mga nangyayaring kahirapan, kabigatan sa ating buhay ngayon ay hindi po natin matatawag na kaparusahan. Ito ay pwedeng pagtuturo sa atin. Pinapabayaan ng Panginoon na makaranas tayo ng kahirapan at kabigatan upang tayo lalong matuto, upang tayo lalong ma-refine ang ating karakter at mapalalim ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Bago po ako tumalakay, bago ko talakay ng detalyado ang verse 18 and 19, gusto ko munang balik-aralan natin yung konteksto ng mga talatang ito. Ang mga Israelita, particularly yung northern part, yung Judah, timog na bahagi, kagaya ng southern part ng mga Israel, ang northern part ito ay tribo ni Benjamin at ni Judah. Sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Kinalimutan nila ang Diyos na lumikha sa kanila, na nagmahal sa kanila at nagaruga, nagligtas sa kanila sa Ehipto, nagdala sa lupang Kanaan. Sila ay natutong sumuway, naging matigas ang ulo, tinalikuran ang Diyos. At sila'y dinala sa Babylonia bilang paghatol o pagtuturo sa kanila. Now, ano po ba ang simbolismo ng Babylonia sa ating mga buhay?
Ito po ay sumisimbolo sa pagre-refine, sa pag-aayos ng ating karakter, sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Bakit po gano'n ang nangyari? Hindi po ba po puwedeng gawin ng Diyos na ayusin ang ugali ng mga Israelita habang sila'y nasa Jerusalem? Bakit kailangang pang ipabihag ng Diyos ang mga Israelita na kaniyang mahal sa Babylonia para lamang turuan? Kulang ba ang kakayahan ng Diyos para hindi niya makakayang isaayos ang buhay ng Israel habang sila'y nasa Jerusalem? Parang sa isang mababaw na pananaw, isipin mo, teka muna, bakit ganun ang pamamaraan ng Diyos? Bakit kailangan niya pang dalhin doon sa kahihiyan ang mga Israelita? Okay, ito po ang tugon diyan. Ang Diyos ay nangaral sa kanila, sa Israelita, sa pamamagitan ng mga propeta, ng mga pari, ng mga saserdote. Pero hindi nakinig, binaliwala ang pangaral. Bandang huli, pwedeng sinabi siguro ng Diyos, bagamat hindi naman literaling nabanggit sa Bible, sige, hayaan nyo na sila. Matitigas ang ulo, ayaw talagang makinig sa inyo. Ako na ang bahala sa kanila. Yun po ang sabi ni Lord, ang sabi ni Yahweh sa mga Israelita. At ang pamamaraan ni Yahweh ay dadalhin sila sa isang kahindik-hindik, napakahirap, nakakahiya na sitwasyon. Ito ang pagkabihag sa Babylonia. Kung ating matatandaan doon sa mga nakalipas na talata, yung yung katayan, no? Yung may pinag-aralan tayong ganoon. Yung lugar ng katayan sa Juda, malapit sa templo, bandang huli, ang kinatay ay mga Israelita. Sila ay binihag, slaughtered sa salitang Ingles, maraming nangamatay, babae, lalaki, bata, matanda, at ang mga nabuhay ay dinalang bihag sa Babylonia. Okay, ito po ang application noon at ito yung sitwasyon noon. Dahilan sa katigasan ng mga Israelita, hindi na sila makaya ng mga propeta, ng mga saserdote. Diyos na ang kumilos sa kanila. Bakit ko po sinasabi ito? Sa panahon natin ngayon, sa ating mga simbahan, mga mananampalataya, napakaraming matitigas ang ulo. Napakaraming matitigas ang puso, ayaw magpabasag, ang tataas ng pride, ayaw magpadisiplina. Kaming mga pastor, limitado lang po ang kakayahan namin doon sa ipagagawa ng Diyos. Never namin kakayanin na baguhin ang pananaw at puso ninyo ng mga tao. Ang kaya lang namin gawin, magandang gabi, Pastor Michael at Mami Ai. Ang kaya lang pong gawin ng mga pastor ay magturo, magpayo, magpaunawa ng tama ayon sa kanilang pamumuhay, ayon sa salita ng Diyos sa Biblia. Ang nakakalungkot, anumang effort na ginagawa ng mga pastor o ng mga lingkod ng Panginoon, malimit hindi sinusunod ng mga tao sa church. Nagmamatigas, matitigas ang ulo dahil sa pride, dahil sa ego, dahil sa katigasan ng ulo. Now, baka po dumating sa atin ang sitwasyon na ang sabihin ng Diyos sa aming mga pastor, sige mga pastor, ako na ang bahala sa kanila. Ang titigas ng ulo nila, ayaw nilang makinig, ako na ang bahala, kagaya ng ginawa sa Israel. So, ang Diyos na mismo, ang hahatol, ang Diyos na mismo ang gagawa ng paraan para turuan itong mga matitigas ang puso at ulo ng mga mananampalataya. Sa totoo lang po, personally, yun ang ikinakatakot ko. Kasi, pinag-aralan natin dito sa aklat ni Isaiah, ganun ang nangyari sa Israel. Sa napakaraming propeta, napakaraming pangaral na ibinigay sa kanila ng Diyos, still nagmatigas po sila. Hindi sila sumunod, hindi sila tumalima sa kautusan na ibinigay kay panahon pa ni Moises. Di ba? Nangamatay na nga yung karamihan sa kanila. At ito finally, inintay pa nila na gumawa ang Diyos ng isang mas matinding paghatol sa kanila, ang pagkabihag sa Babylonia. Isang malaking sitwasyon ng kahihiyan, pagbagsak,
kalungkutan, yung kanilang lupain ay naging tiwangwang, nawalan sila ng hanapbuhay, nawalan ng ekonomiya, nawalan ng pagkakakilanlan or identity. 100 years or 1,000 years ang lumipas, nawalan ng identity ang Israel. At sila'y nabalik lamang noong 1948 sa pamamagitan ng United Nations. Sa mahabang panahon sila'y nanatiling probinsya, bagamat nakalaya na sila sa Babylonia after 70 years, pero yung identity nila bilang Israel, bilang isang malayang bansa, ay nawala na. Sila ay naging isang autonomous region ng Persia, ng Egypt, ng Greece, and finally ng Roman Empire. At ang sumunod sa Roman Empire, British government, Palestine government, and so on, Syria, at kung sino-sino pa. Sila'y pinahirapan. Naranasan nila ang matinding kahirapan. Bakit po gano'n na nangyari? Simple lang po ang dahilan. Binalaya na sila sa Babylonia matapos ang kahihiyan na naranasan nila. Pero pagbalik sa Jerusalem after several years, bumalik sa katigasan ng ulo. Kaya wala nang magawa. So hanggang sa dulong panahon, sila ay nakaranas ng kahirapan. Mabuti na lang, ginamit ng Panginoon ang United Nations on 1947, 1948 para sila ay muling kilalanin bilang isang malayang bansa. Now, sinasabi ko po ito para maiwasan natin. Ang mensahe ng talatang ito, ng sitwasyon nito sa Israel, ay mensahe para sa ating mga mananampalataya. Kaya po may mga lingkod ng Panginoon, kaya may mga pastor. Dahil ang ministry namin, tayo mga pastor dito ay ituro sa mga tao kung ano ang tama. Kung ang mga tao ay hindi makikinig, limitado lang naman ang kakayahan natin na pastor Hindi natin kayang baliktarin ang kanilang mga puso. Ang banal na spirito ang magbabago sa kanila kung sila ay susunod. Kaso karamihan talaga hindi sumusunod. Nawa ay maibahagi ninyo ito sa inyong mga miyembro sa simbahan, sa inyong mga mahal sa buhay na mayroong matitigas ang ulo, matitigas ang puso, nananatiling lumalaban, nagre-rebelde sa Diyos. Dahil baka dumating ang Panginoon, ang panahon na Panginoon na mismo ang kumilos laban sa kanila. Kaawa-awa sila, talong kahindik-hindik ang sitwasyon na kanilang mararanasan. Iyan po ay paalala sa ating lahat. Lungkot ang sitwasyon po na iyan. Yan po yung sitwasyon sa pangkaramihan ng mga simbahan. Even dito sa Touching Lives at sa iba't iba pang simbahan. Okay, yun po ipatalastas at introduction ko lang kasi napaka-importante na ma-address ang mga bagay na ito. Ang bigat po, ang sakit sa buhay ng isang pastor, ako personally, sasabihin ko ngayon sa inyo, ibinuhos ko yung buong buhay ko sa loob ng napakahabang panahon. Dito sa Touching Lives ay 5 taon. Doon sa Winner Church ay ilang taon ba yon? 15 years yata ako doon. Bandang huli, baliwala pa rin. Sa ibang simbahan, ganun pa rin. Sabi ko nga, hindi ko naman hawak ang puso at damdamin ng bawat tao. Diyos lang ang nakakaalam. Pero as long as ako'y tinatawag ng Panginoon, may pinapagawa siya sa akin, gagawin ko yung responsibilidad ko dahil mahal ko ang Diyos, gusto ko siyang paglingkuran. Pag ang Diyos ang nagparusa sa mga tao, wala akong magagawa. Mahal ko ang mga tao sa church, pero kung sila'y nagmamatigas sa Panginoon, si Lord ang bahala sa kanila. Okay, punta po tayo sa verse 18. Sabi dito, napakaganda actually ng mensahe ng 18 and 19. Ito ay restoration. Ito ay pagpapanumbalik ng pagkalinga ng Diyos sa mga Israelita. Kaya ang ganda ng title I care for you no matter what. Mahal kita, inaalagaan kita, pinagmamalasakitan kita, kahit anong nangyari. Yun po ang Diyos. Kaya lang may hangganan ng lahat ng bagay. Sabi nga, Pastor Claude nga, sabi ko nga kay Pastor Claude, buti na lang, Kristiyano na ako, at buti na lang, matanda na ako. Kung nagkataong ako yung pastor na mga 30 years old or below 40,
ano kaya magiging tugon ko sa mga nangyayaring sitwasyon sa simbahan? Okay, sabi sa verse 18, sa kabila ng ginawa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan, at ang nagluluksay aking aaliwin. I have seen their ways, but I will heal them. I will guide them and restore comfort to Israel's mourners. Ang talatang ito isang deklarasyon ng biyaya at awa ng Diyos. Sa kabila ng pagkakasala at paghihimagsik ng kanyang bayan, nakikita ng Diyos ang kanilang mga paghihirap at mga pangako na magdadala ng kagalingan, patnubay at ginhawa sa mga bumabalik sa Kanya. Ang talatang ito ay nagsisimula sa pagkilala ng Diyos na nakita niya ang mga makasalanang gawain ng kaniyang bayan. Lubos niyang nalalaman ang kanilang paghihimagsik, ang pagre-rebelde, ngunit hindi siya tumutugon ng may walang katapusang galit, kundi may pangakong magpagaling at magpanumbalik. Ano kaya ang nasa isip ng mga taong nagre-rebelde at sumusuway sa Diyos? Sa bandang huli naman ay mamahalin pa rin ako ng Diyos. Kaya okay lang na ako'y magrebelde sa panahon na ito. Mali po yun. Maling pananaw yung ganoon. Hanggat kaya mo, maging maayos ka. Kasi baka mahuli ang panahon. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Alam ng Diyos kung anong ugali mo. Alam ng Diyos kung anong sitwasyon ng buhay mo, pananampalataya mo, paglilingkod o pagsunod. Naunawaan niya ng Diyos, pero hinihintay ng Diyos na basagin mo yan, itapon mo yan. At sa dulo, pag hinayaan mo na pag tinanggal mo yan, pag kinalimutan mo yan, pag sumuko ka sa Panginoon, pagpapalain ka niya, tatanggapin ka niya. Ang problema, napakaraming tao sa panahon ngayon na ayaw sumuko, ang tataas ng pride. Nakakalungkot ang sitwasyon. Ipinapakita ng mga kilos ng Diyos ang kanyang pagnanais na tubusin at magdala ng kapayapaan sa mga pusong sawi. Yun ang intensyon ng Diyos. Kaya lang, ang problema, hindi inuunawa ng mga mananampalataya ang intensyon ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ang inuunawa lang ay yung sariling kapakinabangan, yung sariling katwiran, yung pride, yung ego, and everything. Ang pangakong pagagalingin at tutulungan sila ay sumasalamin sa kapangyarihan ng Diyos na pagalingin hindi lamang ang mga pisikal na sugat, kundi pati na rin ang espiritual at emosyonal na pagkawasak na dulot ng kasalanan. Ang kanyang patnubay ay tumutukoy sa kanyang tungkulin bilang isang pastol na nangunguna sa kanyang bayan, pabalik sa tamang landas. Napakarami na nating napag-aralan na ginawa ng Diyos. Pero ano ba nangyari sa atin? Ano ba nangyayari sa maraming simbahan? Ang kanyang patnubay ay tumutukoy sa kanyang tungkulin bilang isang pastol na gumagabay sa kanyang mga tupa pabalik sa landas na malapit sa kanya. Sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng ginhawa, tiniyak ng Diyos sa kanyang bayan na ang kanyang presensya at pangangalaga ay magdadala ng kapayapaan at pagbabago kahit na pagkatapos ng kanilang pagdurusa at pagdadalakati. Ito'y sitwasyon ng Israel. Gumawa ng kahindik-hindik, ng imoralidad, ng pagtataksil sa Diyos, binihag, pero bandang huli pinalaya. Minahal kinalingan ng Diyos. And then balik na naman sa dating pagkakasala. Yung buhay natin ngayong mananampalataya ay refleksyon ng buhay ng Israelita. Kung paano matitigas ang ulo ng Israelita agad, katitigas ang ulo nating mga mananampalataya sa panahon ngayon. Mga kapatid, ibahagi po natin ang aralin na ito sa ibang tao, sa ibang mananampalataya na nag-aakala na okay lang ang buhay, pero ang totoo, hindi okay. May mga naririnig pa akong sitwasyon, di parusahan ako ng Diyos. Akala nila ganun kasimple yung parusa ng Diyos. Di ba? Anyway,
Theologically, masusukat natin dito at makikita at mauunawaan gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal niya, yung kaligtasan, yung reconciliation na ibinibigay at ino-offer sa atin. Pero masyadong stubborn. Ano ba sa Tagalog yung stubborn? Ha? Matigas ang ulo, matigas ang puso, pasaway. Ino-offer na nga yung pakikipag-reconcile, yung pakikipagbati, pakikipag-ayos, ayaw pa ring tanggapin. Saan tayo lalagay? Saan ba lalagay ang Diyos? Ano bang gusto nyo? Diyos pa yung luluhod sa harap ng mga tao. Meron mga ganun eh. Ayan. So, sabi sa awit 147 verse 3, pinapagaling niya ang mga may pusong bagbag at tinatalian ng kanilang mga sugat. Eh, paano kung yung puso ay ayaw mabagbag? Ayaw magpatali? Ay, di, kung ayaw mong magpatali sa Panginoon, eh, para kang magiging ligaw na tupa. Eh, sabi kanina, pinapatugtog ko yung kanta ni Rez Valdez, Tupang Ligaw. Eh, para kang tupang ligaw. At pag tupang ligaw, eh, wala kang guide, hindi mo alam kung saan ka mapupunta. Nakakalungkot po ang buhay na gano'n. Kung tayo na may susunod sa Diyos, sabi sa Jeremiah chapter 30 verse 17, the same context po ito, ngunit ibabalik ko ang iyong kalusugan at pagagalingin ang iyong mga sugat. Sabi ng Panginoon, lahat ng kabigatan sa puso mo, emosyon mo, damdamin mo, pwedeng mawala lahat yan kung buong pusong isusuko sa Panginoon, magpapakumbaba. Pero sa isang pinakamahirap na gawin sa buhay ng tao ay magpakumbaba o maging mababa. Totoo po yan. Ako personally, hirap akong magpakumbaba. Pero biyaya ng Panginoon na nagagawa natin ang mga bagay na yan. Mababa po yung height ko, kaya siguro nakakaya kong magpakumbaba. Sino ba dito yung mga matatangkad? Ayan. Ang sabi sa Mateo chapter 5 verse 4, part of the Beatitudes, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila'y aaliwin. Ayan. Blessed are those who mourn, because they shall be given joy. Ang ganda, bull-headed. Toro ang utak, ang ulo. Ang mga talatang ito ay sumasalamin sa mga tema ng pagpapagaling, pagkapanumbalik, at pag-aliw ng Diyos para sa mga bumabaling sa Kanya. Kapirasong pagpapakumbaba, kapirasong pagsuko. Ang resulta ay malawak na pag-ibig beyond our measure. Ano gusto natin? Anyway, yun po ang sitwasyon. Nawa, wag na nating gawin ang ginawa ng mga Israelita. Nawa, ang ating pagsunod, pagpapasako, pananampalataya ay maging totoo. The same context, the same application, the same relationship sa Diyos sa Panginoong Hesus. Kung tayo'y susuko, kung tayo'y magpapakumbaba, lalapit sa Kanya't mananampalataya, there is no way He will cast us out. Tatanggapin niya tayo. Kahit kaano ka pakatigas ang ulo, kung susunod ka lamang, walang imposible. Mahal tayo ng Diyos. Okay. Punta tayo sa verse 19. Sabi dito, bibigyan ko ng kapayapaan ng lahat. Maging nasa malayo o nasa malapit man. Aking pagagalingin ang aking bayan. Yung salita doon, I will give them peace. Parang yung sinasabi ni Jesus Christ, sa John chapter, chapter yung peace I shall give you, something na gano'n. Yung salita ditong nasa malayo o nasa malapit, it covers a wide range, a coverage of multitudes. Hindi lang isang tao, hindi lang isang lahi, kundi lahat, buong mundo. Ang katumbas nito, yung statement sa John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sangkatauhan o sa buong mundo. Those who are near and those who are far, aking pagagalingin ang aking bayan. Sino ba ang bayan ng Diyos? First, Israel. Second, the Gentiles. We are part of God's nation. Tayo ay mga pinili niya na nanampalataya, binigyan ng kaligtasan, and yet, we are bull-headed.
Sabi ni Brother Edgar. Okay. Ang talatang ito ay isang mensahe ng pag-asa, pagkakasundo at paggaling. Binabanggit nito ang kapangyarihan ng Diyos na ibalik ang mga sirang relasyon, magdala ng kapayapaan sa kanyang bayan at lumikha ng papuri mula sa mga pusong nabago. Kung hindi intensyon ng Diyos na panumbalikin tayo sa Kanya, hindi na niya pabababait at hayaang mamatay at parusahan ang kanyang isang anak. But the fact na ginawa ito ng Diyos, ito'y isang malaking katotohanan at pagpapakita ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng pagmamalasakit sa atin, no matter what. Kahit sino ka man, maging sino ka man, sabi ni Ray Valera, no? Sabi nung kanta. Paborito yan ni Pastor Nanding eh. Nung nanliligaw si Pastor Nanding, yan ang kinakanta niya. Nung damay pa yan. Sa talatang ito, pinapahayag ng Diyos ang kanyang kakayahan, lumikha ng papuri sa mga labi ng kanyang bayan. Hindi ito isang bagay na kanilang tinitipon ng mag-isa. Ito ay resulta ng kanyang gawain sa kanilang mga puso. Ang totoo po, ang sitwasyon nating mananampalataya ay kagaya ng application ng Laodicean Church. Kumakatok si Jesus sa ating mga puso upang ipabasag natin ang ating mga matitigas na bato, stony heart, stony ground heart sa ating mga pagkatao. Gusto ng Diyos, gusto ng Panginoon na durugin niya yung anumang matitigas na humahadlang sa ating paglapit sa Kanya. Kagaya ng Israel, gusto niyang basagin lahat dahil gusto niyang mabigyan ng maayos na pamumuhay, mapayapa ang kaniyang mga anak, malayo man o malapit, pagagalingin niya. Pero ang mga tao ang nagre-resist, tumatanggi. Kaya ito po'y paalala sa ating lahat. Kung mayroon ka pang mabibigat na sitwasyon sa buhay mo, kung mayroon ka pang daladalang mga hadlang para tulay kang makapaglingkod sa Panginoon, naway wag ka nang magmatigas. Yung pong mga nakakarinig dito na may kilalang ganyan, ibahagi po natin. Pangaralan po natin ang ating mga tao sa simbahan, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Panalangin ko po na sana maibahagi ko ito sa mga kapatid ko. Kasi bukas ay meron kaming family gathering sa Bataan. Gusto ko silang mabahaginan ng ebanghelyo. Samahan po ninyo ako manalangin. Ayan. Ang pariralang bibigyan ko ng kapayapaan ng lahat, maging nasa malayo o nasa malapit, ay nagbibigay diin sa pagnanais ng Diyos na magdala ng pagkakasundo, reconciliation, at kabuuan sa lahat ng kanyang bayan na lumayo sa kanya. Yung lumayo, hindi kinakalimutan ng Diyos. Gusto niyang ibalik. Halika kayo, bumalik kayo sa akin. Mahal ko kayo, ano man ang sitwasyon nyo. Gaano man kayo nagkamali, gaano man kayo nagkasala. Parang asusuplado ng mga tao sa panahon na ito. Tatawag na nga ng Diyos, ayaw pa lumapit. Ano gusto nila? Saan lumalapit? Sa politiko. Diba? Okay, nandun yung intention ng Diyos. Physical at spiritual. Ang kapayapaan ito hindi lamang ang kawalan ng tunggalian, kundi isang malalim at pangmatagalang pakiramdam ng kagalingan at pagkapanumbalik sa presensya ng Diyos. Sa huli, ang pangako ng Diyos na aking pagagalingin ang aking bayan ay nagpapatibay sa kanyang pangako na ayusin ang mga sira na dulot ng kasalanan, kapwa sa individual na buhay at sa komunidad ng kanyang bayan. Alam niyo po yung isang action na ginagawa ng kasalanan? Binibigyan tayo ng pride. At sinasabi sa pride na iyan, ipaisip mo dyan sa tao na yan, wala siyang kasalanan. Ipaisip mo dyan sa tao na yan na siya'y tama, na siya'y kaawa-awa. Ayan. So, inilagay yon ng pride. Inilagay ng kasalanan yung pride. Buti sana kung pride na sabon, nakakalinis, hindi pride, madumi yung binibigay na pride sa atin. Kaya, nagmamatigas tayo.
The same context. Nagkasala, pinalaya, inimbitahan. Kaso nagmamatigas. Yan po ay sitwasyon ng buhay natin ngayon. Napakasimple lang po ng mensahe ng mga talatang ito. At sumasakop lang ito sa isang simpleng intensyon ng Diyos sa ating lahat. Pinagkukwentuhan namin kagabi ni Pastor Claude. Maraming church, puno ng tao, maraming membro, maganda ang mensahe ng pastor, pero naituturo ba ng ayos ang pagkagumo ng tao sa kasalanan? Nabibigyan ba ng atensyon yung pagkapanumbalik at muling paglapit sa Diyos? Mga kasamang pastor, Pastor Michael, Pastor Nanding, Pastor Claude, yun bang mga miyembro natin sa church ay sigurado mananampalataya na? Sigurado ba nagsuko ng buhay sa Panginoon? Ako po, sa totoo lang, ako'y nabibigatan sa ganitong sitwasyon. 5 years, 10 years, pero parang walang naging pagbabago ang mga tao. Ang tataas pa rin ng pride. Hindi ko maakyat. Grabe. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 17, siya'y naparito at nangaral ng kapayapaan sa inyong mga malayo at kapayapaan sa mga malapit. So ito yung application ng nung binabanggit doon sa talatang 11. Anong intensyon ng Diyos? Philippians 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-iisip ay magbabantay sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Can be coated, sugar-coated. Ayaw ba nating magkaroon ng kapayapaan? Ayaw kaya ng mga taong ito na magkaroon ng kapayapaan sa buhay nila? Siguro miss na miss nila yung kaguluhan sa buhay kaya pilit silang lumalayo sa Diyos. Pride. Pride. Awit 147 verse 3. Pinapagaling niya ang mga pusong bagbag at tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Para ito yung binasa natin kanina. Pinagtitibay ng mga talatang ito ang papel ng Diyos bilang pinagmumulan ng kapayapaan at pagpapagaling na nagpapalawak ng kanyang biyaya sa lahat ng lumalapit sa kanya. Ang susi lang po talaga paglapit, pagpapakumbaba. Kung ang Panginoong Hesus nga nagpakumbaba, hinubad, kinalimutan ang pagiging Diyos, sabi sa Philippians chapter 2. Bakit kaya tayong mga tao hirap na hirap magpakumbaba? Bakit kaya ayaw nating aminin ang ating kasalanan? No? Sa totoo lang po, hindi ko mapaliwanag. Tinuro mo na lahat, binigay mo na lahat. Tama yan, Pastor Michael. Actually, yan po yung karanasan ko eh. Oh. May mga sumasama pa rin po, Pastor ang loob, kapag itinatama sila. Pero paulit-ulit pa rin po ng paalala ng tunay na pagsunod. Huwag tayong magsawang magpaalala. May pagkakataon, hayaan natin pansamantala, pero balikan natin. Ako po, sa totoo lang, okay, nasa sitwasyon na parang napupuno ako minsan eh. Pero nangungusap ang Panginoon, wag doon. Kasi alam niyo po yung lagi kong pinapanindigan para hindi ako magsawa. Kung hindi ako sila pangangaralan, sino pa ang mangangaral sa kanila? Eh di, talikuran man nila ako, tuloy lang ang pangaral at pagsasabi. Ang resulta, ang tugon, bahala ng Panginoon. At least, yung part ko, habang buhay ako, na ipakita ko yung pagmamalasakit ko sa kanila. Siguro, pagka ako'y namatay na, maalala nila yung pangaral at baka sakaling magdala ng pagbabago sa kanila. If my life would be the reason, if my life would be an instrument for their change, I am willing to give it. Okay lang yun. Parang yung parang yung baboy at saka yung manok, alam niyo yung kwento nun? Ang manok nagbibigay ng itlog araw-araw. Pero yung baboy, ibinigay niya ang buong katawan niya. Di ba nangingitlog ang baboy eh? So wala siyang pwedeng ibigay
Kung hindi yung buong katawan niya, ipinakatay niya. At nag-enjoy ang mga tao. Yun nga lang, tumaas ang blood pressure. Iba na yun. Ayun po. Si Martin Luther, 100 years ago, ibinigay ang kanyang buong karangalan para maibalik ang totoong pananampalataya ng mga tao. Si Apostol Pablo, ang ibang mga apostol, ibinigay ang kanilang buhay para lamang maipahayag ang Ebanghelyo. Kung ito ang ministeryo na pinagagawa ng Panginoon, naway willing tayo na gawin ito. No matter what. No matter what. Iyan ang tema na nais ipagawa ng Panginoon. Iyan ang pagmamahal at pagmamalasakit na gustong ipagawa ng Panginoon. At yan mismo ang ginawa ng Panginoon. We are Christ-like, we are servant of Christ. Therefore, gawin din natin ang mga bagay na iyan. Bawal po sumuko ang lingkod ng Panginoon. Gaano man nakakainis, gaano man kailangan nating magpatuloy. Kasi kaawa-awa ang kahihinatnan ng mga taong ito na nagmamatigas at lumalayo sa Panginoon. Nawa po, sa pamamagitan ng mensahe na to, ito po'y double purpose. Doon sa makakarinig na nagmamatigas, nawa ay mapalambot nila ang kanilang puso. At tayo naman, naglilingkod sa Panginoon, nawa ay patuloy tayong magpagamit sa Panginoon. Padala natin ng mga pressure cooker para mailaga ang kanilang mga puso at mapalambot. No po. Ayun. The pressure cooker of our service, the pressure cooker of our prayer. Kasakali. Kung ayaw nilang sumunod, Panginoon ang bahala sa kanila. Nawa po, sa pamamagitan ng mga mensaheng ito ng salita ni Propeta Isaiah, makita ng bawat isa ang kahalagahan ng pagsuko, ng pagpanumbalik sa Panginoon, ng pagbabasag ng mga bato sa ating mga puso. Nawa po ay maging maayos ang kalalagayan ng bawat mananampalataya sa mundo. Salamat po mga kapatid sa ating aralin na ito, sa inyong pagsama. Nawa kahit kapiraso ay may napulot tayong aral at meron tayong magawa sa ating buhay pananampalataya. Kung mayroon po kayong mga katanungan, pwedeng-pwede naman po tayong magtalakayan pa beyond this live discussion. Sa chat, kwentuhan po tayo. Ayan po. Sige po, tayo magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa mensahe ng iyong mga salita. Salamat sa buhay na binibigay mo sa amin, kaming mga lingkod mo, sa tiyaga, sa pasensya, sa pagmamahal at pagmamalasakit. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pusong ganito, nataliwas sa puso na kung saan meron kami nung una. Salamat, Panginoon, dahil minomolde mo ang aming damdamin upang patuloy na magkaroon ng malasakit. Ama, nawa po ang mga mensahe ng salitang ito ay marinig, maunawaan ng mga taong nagmamatigas sa iyo. At sa pamamagitan nito ay sumuko sa iyo, manampalataya at manumbalik upang mabago ang mga buhay. Huwag na nilang hintayin, Panginoon, na ikaw po ang kumilos sa kanilang mga buhay at maranasan nila ang matinding pagpapalo buhat sa iyo. Panginoon, ikaw po ang mangusap sa mga tao na may ganitong damdamin, na may ganitong issues sa mga buhay nila. Gamitin mo po kaming mga lingkod mo upang ang mga taong malalapit at malalayo ay makarinig ng akmang pangaral, akmang salita na magpapalapit sa kanila sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain mo po ang lahat at kabayan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po mga kapatid sa panahon ninyo sa pagsama sa pag-aaral na ito, sa pagtalakay na ito. Bukas po ay Sunday, wala pong daily devotion, mayroong reflection, we can discuss. I'm not so sure kung ako ay makaka-join bukas, but si Pastor Claude po ang mangunguna sa ating reflection Sunday.
Ako po'y babiyahe maya-maya papuntang Bataan para makasama ko in few days ang aking mga kapatid na mahaba-haba ring panahon na hindi nakakasama. At pag-pray niyo po ako na makapag-share tayo ng ebanghelyo sa pamilya ko para sila rin ay makarating sa langit. Salamat po mga kapatid sa inyong pagtitiyaga at patuloy na pakikipag-aral sa amin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory.